Ang matandang lalaki ay mukhang walang hay. Ngunit siya ang tinik sa mata ng mga salamangkero. Kahit isang baso lang ng malamig na tubig mula 2082 ang kunin niya. Kaya niya itong gawing parang matagal nang inimbak na alak na lafit. Akala ng lalaking katabi ay dapat siyang purihin. Ngunit itinuro lang ng matanda, na lahat ng ito ay mga ilusyon lang ng mahika. Matagal na siyang lumabas at iniwan ang mundo ng mahika. At nagsimula siyang magbunyag ng mga sikreto ng mahika. Taon-taon ang benta ng kanyang mga DVD. Ay kaya umikot ng 5 beses sa mundo. Sabi niya mas gusto ng mga tao na malaman ang katotohanan kaysa malinlang. Kaya pumunta siya sa isang malaking palabas ng mahika. At ginamit ang maliit na kamera para i-record ang buong proseso. Hiningi ng salamangkero na pumili ang manonood ng 3 numero. At piliin ang pinakamaswerteng tao ngayong gabi. Hindi nagtagal at inanyayahan ang taong iyon sa entablado. Nang malaman nilang galing siya sa malayong Pransya. At ang pera niya ay nasa bangko sa bansang iyon. Biglang tumaas ang antas ng hirap ng palabas. Dahil kailangan ng 4 horsemen na nasa Las Vegas. Na nakawan ng bangko sa napakalayong Paris. Isang hamon na napakahirap, ngunit hindi pa rin nakaawat sa 4 na salamangkero. Ipinadala nila sa lalaki ang mga inihandang props. At pinapili siya ng isang baraha. At pinapirma siya ng kanyang pangalan. Pagkatapos ay inilabas ni Henley ang mahabang itim na laso. At biglang lumitaw ang isang pintuang pangtransportasyon sa gitna ng entablado. At umakyat ang lalaki roon. Habang nakatingin ang lahat, nawala siya na parang hangin. Bago pa makabawi ang mga manonood, lumabas ang imahe ng lalaki sa malaking screen. Nasa loob na pala siya ng vault ng bangko. At sinundan niya ang mga utos ni Danny. Dahan-dahan siyang lumapit sa platapormang puno ng 30 milyon. Inilabas niya ang barahang pinili kanina. At binalot ito gamit ang stub ng tiket ng pagpasok. At basta niya itong inihulog sa siwang sa loob. Samantala sa bangko sa Paris, naghahanda ang mga empleyado para magsimula ng trabaho. At kasama ang gwardya para mag-inspeksyon sa vault. Ngunit biglang may nangyaring kakaiba sa loob ng vault. Isang malakas na hatak ang bumagsak mula sa itaas. At sinipsip ang pera papunta sa butas ng bentilasyon. At napakabilis nitong nailipat. Nang buksan ng mga empleyado ang vault, wala na ang lahat ng pera. Naiwan lamang ang baraha at ticket stub ng lalaki. Samantala sa entablado ng Las Vegas, lumulutang na ang pera sa ere. At nagsasaya ang lahat para sa palabas ng 4 horsemen. At ang ganitong lantad na pagnanakaw, ay siguradong makakaakit ng pansin ng FBI. Kaya ipinadala nila si Agent Banner para mag-imbestiga. Bagamat nahuli ang 4 na salamangkero, hindi sila makasuhan. Dahil libo-libong manonood ang maaaring magpatunay na wala silang pagkakataong gawin ang krimen. Kung pipilitin silang kasuhan, para na ring inaamin na may totoong mahika sa mundo. Sa harap ng ganitong dilema, napilitan ng pulisya na palayain sila. Dahil sa kakulangan ng ebidensya. Pagkatapos ay inusisa nila ang napiling manonood. Pero nalaman nilang na-hypnotize siya ni Merritt. At wala siyang anumang natatandaan. At malinaw na hindi siya kasabwat ng 4 horsemen. Dahil dito lalo lang nainis si Banner. At nang wala na siyang ibang maisip, biglang nagkaroon ng pag-asa ang kaso. Dahil naroon din ang sikat na tagabunyag na si Bradley. At palihim niyang naitala ang buong proseso ng mahika. Kaya personal siyang dinalaw ni Banner. At nakita niyang inalag ni Bradley ang basong may tubig. Nang bahagya lamang. At biglang naging alak ang tubig. Habang namamangha si Banner sa kanyang nakita. Inilahad ng matanda ang kanyang palad para ipakita ang sikreto. At sinabi niyang hindi siya isang salamangkero. Kundi isang tinik sa mata ng lahat ng salamangkero. Dahil trabaho niya ang magbunyag ng mga lihim ng mahika. Kahit ang mga DVD ng pagbubunyag na inilalabas niya, ay kaya nang umikot ng 5 beses sa mundo. Agad na naramdaman ni Banner na tama ang taong nilapitan niya. Kaya pumunta sila sa lugar ng palabas noong gabing iyon. Upang ibunyag kung paano nagawa ng 4 horsemen ang pagnanakaw mula sa malayo. Una niyang pinasuot ng helmet si Banner. At pinatayo sa tinatawag na teleportation door. Pagkatapos ay pinindot ang isang switch. At nahulog si Banner sa loob ng vault. Palay naghanda na ang 4 horsemen. Ng isang 1:1 na kopya ng bank vault sa ilalim ng entablado. At ang tila random na piniling manonood, ay minanipula na nila sa mismong pagkuha ng numero. At ang Pranses na lalaki ay target na nila mula sa simula. Dahil ilang ulit nila itong hypnotize. At napapanta mula Paris patungong Las Vegas. At pinaupo pa sa eksaktong pwesto para sa palabas. Pero ang pagkawala ng pera sa Paris Bank, ay mas nakakatawa pa ang paraan. Nagtago pala silang lahat sa ilalim ng armored van. At hypnotize ang driver. Pagkatapos ay pinalitan ng pera ng fire paper. Nasusunog sa takdang oras. At dadaan sa vent pipe palabas ng vault. Walang maiiwang amoy o abo. Kaya kumpleto ang buong proseso ng pagnanakaw. Ngunit lahat ng ito ay hula lamang ng matanda. At walang totoong ebidensya. Kaya napilitan silang hintayin ang pangalawang palabas.
upang makahanap ng pagkakamali ng apat. Ngunit ang palabas ngayon ay mas matindi. Inapasulat ni Merit ang balanse ng pera ng manunood at ipataas ito sa kanilang ulo. Pagkatapos pumili siya ng isang babaeng manunood. Habang nagbibilang ang babae, nalaman na niya ang tamang balanse. At nang sumunod na manunood ang pinili, ay agad niyang sinabi ang eksaktong $6,500. Isang napakagulat na kakayahan, na mabilis na kinilala ng lahat ng manunood. Kasunod nito ay inanyayahan niya ang sponsor na si Arthur sa entablado. At inilabas ang isang higanteng card, na nagpapakita ng balanse ni Arthur na $140 milyon. Habang tinatanglawan ito ng flashlight ng staff, biglang naglaho ang $70,000 mula sa card. Kasabay nito, ay lumitaw ang $70,000 sa kamay ng babaeng manunood. At nang muling itutok ng assistant ang ilaw, naglaho pa ang karagdagang $280,000 mula sa card. At dali-daling sinabi ng babaeng Asyano, na nadagdagan ng $280,000 ang kanyang account. Akala ng lahat isa lang itong napakagandang magic show. Pero biglang nakatanggap ng text ang lahat ng audience. At nagbago ang balanse sa kanilang mga account. Kaya agad na kinabahan ang matanda, dahil alam niyang totoo ang mahika ng Four Horsemen. Nagsimula nang magwala sa tuwa ang lahat ng manunood. Maliban lamang kay Arthur na nagpanik, dahil halos lahat ng audience ay bumili ng insurance niya. Ngunit hindi sila nakatanggap ng anumang bayad. Ngayong gabi lang sila nabigyan ng kabayaran. Gusto sanang maghiganti ni Arthur sa Four Horsemen. Ngunit natuklasang nakakadene siya sa upuan. At wala siyang nagawa kundi panoorin silang makatakas. Sinubukan silang pigilan ni Banner. Ngunit siya ay dinamba ng mga manunood. Alay bago magsimula ang palabas, ay hypnotize na ng mga salamangkero ang mga manunood. At sa sandaling marinig nila ang salitang huwag gumalaw, ay agad silang kikilos ayon sa utos. Kahit pulis pa ang haarang. Buti na lang at may nakakabit ng tracker. Kaya kailangan lang sundan ang pulang tuldok. Ngunit nang marating ni Banner ang mataong lugar, ay nabangga niya ang isang tao. At agad na naglock ang target ng mga pulis. Pagdating nila ay sakalang nila nalaman na si Banner mismo ang pulang tuldok. Lalo pang nainis si Banner habang iniisip ang nangyari. Hindi lang niya nabihag ang apat, pati reputasyon ng istasyon ay napahiya. Ngunit hindi nagtagal ay nadiskubre nila na may chip sa cellphone ni Banner, na siyang dahilan kung bakit. Alam na agad ng Four Horsemen ang bawat galaw nila, kaya ginamit nila ang anti-tracking na paraan. At natunto ng taguan ng apat. Samantala natanto ng Four Horsemen na sila'y nadiskubre, kaya mabilis silang nag-empake at tumakas. Iniwan si Jack ang mabilisang magnanakaw para hamarang. Kasabay nito, natagpuan ni Arthur ang master ng pagbubunyag na si Lohei. At nagbayad ng malaki para tulungan siyang maghiganti. At gusto niyang hatiin sa piraso ang apat. Dumating ang mga pulis sa taguan ng Four Horsemen. At wala nang tao roon. Si Jack lamang ang nagtatago sa loob ng bahay. At ang tatlo ay tumakas sa likurang pinto. Samantala naghihintay si Lohei sa labas. At tinanong si Arthur sa telepono kung ano ang gagawin. Buhay ang gusto ko. Tanggap. Samantala kinuha ni Jack ang basahan. At sinamantala ang pagkalito ng pulis. At isinuksok ang tuwalya sa bibig nito. Pagkatapos ay kinuha ang kanyang jacket sa likod. At isinaksak ito sa grinder ng lababo. Kasunod ay hinayla ang sinturon ng pulis. At tinanggal ang baril sa kamay ni Banner pagpasok nito. Pagkatapos ay ninakaw niya ang relo nito. At mabilis na tumalon papunta sa upuan. Dumating ang utos mula sa SWAT sa sandaling iyon. Kaya ginaya niya ang boses ni Banner. At sa dalawang simpleng pangungusap, ay nainitan niya ang boses nito. At nagbigay ng utos sa SWAT gamit ang radyo. Inutusan niya ang SWAT na umatake sa palapag sa itaas. Pagkatapos ay kinuha niya ang blueprint sa sahig. At naglunsad ng atake gamit ang fireball. Ngunit sinipa ito ni Banner palayo. At nang tumalon si Banner ay wala na siyang nadatnan. Sa sandaling iyon nakalabas na si Jack. Agad siyang hinabol ni Banner. Pero biglang tumalon si Jack. At dumiretso sa basurang tubo. Napilitan si Banner na sundan siya. Gustong umiwas ni Jack sa mga pulis. Ngunit nahuli pa rin siya ng dalawa. Ginamit niya ang liksi para makatakas. At ninakaw ang kanilang sasakyan. Upang mahuli ang mabilis na si Jack. Hindi tumigil sa paghabol si Banner. Pati helicopter ay ipinadala niya. Habang papalapit na siya kay Jack, may bus na hamarang sa kanyang daan. Nang muling lumitaw ang sasakyan ni Jack, biglang may nangyaring aksidente. Aba! Gustong tumulong ni Banner, pero sumabog ang tangke ng gasolina at kumalat sa kotse. Pinigil siya ng mga pulis. At hindi niya nailigtas si Jack. Nakuha lang nila ang ilang pahina ng mga plano sa palabas. Sa impormasyon na naroon, nalaman ng pulisya ang susunod na target ng Four Horsemen. Isang vault sa bodega na may 500 milyong cash. Kaya agad silang nagtungo sa bodega, upang maghanda bago pa man sila dumating.
Ngunit pagkadating nila, nalaman nilang nawawala na ang vault. Lumabas na iniutos pala itong ilipat ng sarili nilang tao. At ang pulis na nag-utos ay hypnotize rin. Kaya dali-dali silang lumabas, at hinarang ang sasakyang naglilipat. Pagbukas nila ng pinto ay nandoon pa rin ang vault. Kaya pumasok sina Banner sa loob ng truck. Hinihintay nilang kusang mahulog sa bitag ang 4 horsemen. Dinala nila ang sasakyan sa itinakdang lokasyon. Lumabas ang isang babae, at walang pagdadalawang isip na binuksan ang likod ng sasakyan. Akala nila mahuhuli na nila ang 4, ngunit dumating pala ay si Lohei. Kaya agad na inisip ni Banner na siya ang nasa likod ng lahat. Ngunit sinabi ni Lohei na buksan muna nila ang vault, upang siya raw ay tuluyang mapatunayang may sala. Ipinahila nila ang knob ng vault, at napansin nilang may nakataling laso rito. Hinayla ito agad ni Banner ng mabilis, at bumuhos mula sa loob ang napakaraming bula. Kasunod nito ay nagsimula ang palabas ng 4 horsemen. At nagpakitang gilas sila sa entablado. Habang nagsisigawan ang mga manonood sa tuwa, abala naman ang mga pulis sa paghahanap sa 3. Dahil ang palabas ay batay lamang sa 3D hologram. At siguradong nagtatago ang 3 sa isang lugar. Nakakita ang pulis ng 3 katauhan na umaangat sa platform. Kaya dali-daling sumugod upang dakpin. Ngunit laking gulat nila, na puro manakan lamang ang mga ito. Nahanap agad ni Banner at ng assistant ang lugar ng projection. Ngunit lumitaw ang 3 sa pinakamataas na bahagi, at nagpaalam sila sa mga manunood. Biglang nagbago ang eksena, at nasa ibang mataas na platform na sila. Naghahanda na sanang sumugod si Banner. Pero tumalon ang 3, at naging libo-libong perang papel. At naglaho sa gabi. Akala nila ginastos ng 3 ang pera. Pero props lamang pala ng kanilang mahika. Samantala bumalik si Lohei upang kunin ang kanyang sasakyan. At sa pagbukas niya ng kotse, bumuhos ang napakaraming pera na parang agos. Dumating din ang mga pulis kaagad. At si Lohei ay walang nagawa kundi tanggapin ang paratang. Kung sasabihin kong dito na nagtatapos ang pelikula, siguradong mumurahin ako ng mga babes. At tiyak tatanungin ninyo kung ano ang nangyari. Hanggang sa matagpuan ni Banner si Lohei na nakakulong. Doon lang lumabas ang buong katotohanan. Sinabi niya kay Banner, na gumamit ang 4 horsemen ng trick na tinatawag na magic box. At nag-install sila ng napakalaking salamin sa bodega. Ginamit nila ang refleksyon para lituhin ang mga pulis. Pagdating ng mga pulis sa bodega, lumabas sa loob na ninakaw na ang vault. At gamit ang peking armored truck, hinayla nila ang lahat ng pulis palayo. Pagkatapos ay may isa pang taong pumasok sa bodega. At buong lakas na inihagis ang isang 80-pound na maso. At binasag ang salamin sa loob. Pagkatapos ay tinunaw ang 10 centimeters kapal na pinto ng vault. At ang taong iyon ay si Jack. Ngunit kumbinsido si Banner na patay na si Jack. Hindi niya alam na ang bus na hamarang sa kanila noon ay gawa ni Merritt ang hypnotist. Naglagay siya ng kotse sa harap ng bus. At ginamit ang staged accident para linlangin ang mga pulis. Naisip nilang namatay si Jack sa aksidente. At ang taong nasa driver seat ay bangkay na ninakaw ng 4 horsemen. Ang tanungin ni Banner kung bakit kailangan ng lahat ng ito. Dahil ba para lamang ipahamak si Lohei? Nalito rin si Lohei. Dahil iyon lang ang hindi niya maunawaan. Habang malalim siyang nag-iisip, biglang nawala si Banner sa loob ng kulungan. Paglingon niya, nasa labas na ng hawla si Banner. Sino ka? Ano ang gusto mo? Gusto ko ang natitirang buhay mo. Nagugugulin mo sa loob ng kulungang ito. At ang misteryosong taong nagtipon sa 4 horsemen ay siya pala ang nasa harap niya ngayon. Ay siya mismong si Detective Banner. At ang dahilan kung bakit niya ginawa ang lahat ay upang ipaghiganti ang pagkamatay ng kanyang ama. Dahil ang kanyang ama ay isang kilalang salamangkero. Ngunit ibinunyag ni Lohei ang lahat ng kanyang mahika. Kaya napilitan ng ama niyang gumawa ng bagong escape trick. Ngunit dahil sa pandaraya ng gumawa ng props, at sa pagtanggi ng insurance boss na magbayad, nauwi iyon sa pagkamatay ng kanyang ama. Kaya ang 3 palabas na ito ay para ipaghiganti laban sa may-ari ng bangko. Pati kay Arthur at kay Lohei na mahilig magbunyag ng mahika. Pagkatapos ay nagbago ang eksena. At muling nagtagpo si Banner at ang 4.